bigyan niyo po sila ng munisipyo. Dahil isa pong katawa-tawa na nag-aaway-away tayo minsan dito, nagpapalitan tayo ng mga salita. Pero yung isla na pinagmumulan ng ating hidwaan at palitan ng salita, wala po silang munisipyo. Yung mga bisita na galing po sa Kalayaan Municipality. Ito po ay sa loob po ng matatawag nating isang buwan, sila po ang laman ng hindi lamang po dito sa ating plenaryo, kundi ng headline. Lagi pong pinag-uusapan ang patungkol sa mga isla po natin na kasalukuyang pa rin po na pinagtatalunan at nagkaroon na po ng mga palitan ng patutsada. Pero meron pong isang katotohanan, Ginoong Pangulo. Ito po yung sa dami-dami ng mga nagsasalita, meron pong mga pangangailangan ang Kalayaan Municipality na hanggang sa ngayon po ay hindi pa nila nakakamtan. Meron po tayong video na ipapakita at mga larawan na ito po ay nakaraan pa nung 19th Congress pa po natin ipinresinta. Yan po yung epekto ng napakalakas na bagyo sa kanila. Ito po yung nagkagutay-gutay ang kanilang paaralan at nagkagutay-gutay na munisipyo. Yan po, makikita po natin, halos wala na pong natira. Diyan po yan sa Pag-asa Islands, ang Kalayaan Municipality. Humingi po sila ng tulong sa atin nung panahon na yan. At kagyat naman pong nagpunta doon ang dati po nating Senate President Mig Zubiri at nagkaroon naman po ng magandang balita sapagkat sa ngayon, yung pong paaralan ay nagawa na po yung isang paaralan. At yung isa naman pong paaralan din ay ginagawa na. Pero, Ginoong Pangulo, ayan po yung larawan ng mga paaralan na tumayo. Pero, Ginoong Pangulo, meron pong isang bagay na hindi katanggap-tanggap. Paano po tatawagin na isang municipality ang isang lugar kung walang munisipyo? Yan po ang ating inilalapit sa ating mga kasama dito ngayon. 24 po tayo, 23. Hinihingi po natin na sana yung pong kanilang munisipyo ay mapondohan. Sapagkat ito po ay pinondohan ko, pero ito po yung nakasamang tinatawag nating for later release. Na FLR po ito, pinondohan ko po ito para magkaroon na po sila ng munisipyo, pero sa malungkot na pangyayari po, hindi po ito na isakatuparan. Kaya hinihingi ko po sa aking mga kasama na sana po ay makita nyo po ito at mabackupan nyo po ako kasi hindi ako sigurado kung ako'y mabibigyan uli ng pondo. Pero yung mga ibang kasama natin, alam ko mabibigyan po kayo ng pondo, sana po bigyan nyo po sila ng munisipyo. Dahil isa pong katawa-tawa na nag-aaway-away tayo minsan dito, nagpapalitan tayo ng mga salita. Pero yung isla na pinagmumulan ng ating hidwaan at palitan ng salita, wala po silang munisipyo. Kaya, mga mahal kong kababayan, kung gusto po natin talagang ipaglaban at sabihin natin atin ito, bigyan natin sila ng munisipyo. Para po sila, yung mga bisita po natin, ng mga local government po doon, sila pong mga lumalaban talaga. Sila pong araw-araw na nasa peligro ang buhay at pinaglalaban ng ating seguridad, ay magkaroon po sila ng munisipyo. Yun po ang aking unang manifestasyon, mahal na Ginoong Pangulo. Pangalawa po, meron pong Ramadan na bukas. Umpisa na po ng aming Ramadan.
medyo meron lamang pong mga kalungkutan na nangyayari sa ibang mga ahensya ng gobyerno dahil kailangan pa po makiusap ng mga kapatid ninyong Muslim doon sa kanilang mga namumuno para po pagbigyan na sila po ay payagan na practice po ng kanilang Ramadan. Kasi po, meron naman po tayong Presidential Decree number 291 na inamendihan po ng Presidential Decree number 322 na idinatalye po ng Civil Service Resolution number 81-1277. Malinaw po na sa panahon ng Ramadan, ang oras ng trabaho po ng mga Muslim employees ay mula 7:30 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon, wala pong noon break. At ang 2 oras na diferensya ay hindi itinuturing na undertime. Ito po ay umiiral na pong batas. Mahirap pong sabihin na pakiusap ito dahil batas na ito, pero nakikiusap na po ako. Na sana po yung mga ibang ahensya ng gobyerno, huwag nyo na pong antayin na makiusap pa sa inyo yung mga kapatid ninyong Muslim. Dahil meron naman pong batas. Sana po, implement na lang po natin. Huwag nyo naman pong magmukha pa kaming kawawa doon na magpapapirma pa doon. Yun lamang po, mahal na Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Majority Leader. Yes, Mr. President, as our Deputy Majority Leader, Senator Risa Ontiveros, is seeking the floor. I move that she be Senator recognized. Risa Ontiveros, recognized. Salamat po, Mr. President. Mari po bang makapagtanong sa Ginoo mula sa Nueva Ecija? Opo, mahal na kasama. Opo. Mr. President, meron po bang ma-identify ang mabuting Ginoo ng mga ahensya na nire-require pa na maghain ng written request, yung mga kawani na Muslim? Actually, tungkol marami po paggunita sa bukas? local government. Opo, marami po talaga na sana. Kasi ma'am, ang hirap na nung nakikiusap ka pa, may batas naman. Oo, sana po sila na po yung magbigay ng order. Huwag na nilang antayin na may request pa. Sana po sila na po yung magbigay kagad ng memo doon sa kanilang mga opisina na may Ramadan ngayon at kinikilala naman po ng ating Pangulo na kahit po tayo, kinilala kanina ng ating majority floor leader na meron pong Ramadan, na sana po may memo na po kaagad na hindi na po kailangan pang sasabihin po ng iba, kailangan gumawa kayo ng sulat. Yun naman po, parang nag-aksaya pa tayo ng papel. Sayang lamang po, Mr. President, na napakaiksi na ng panahon ng Senado para makapagkilos sana sa concern na ito. Dahil bukas na po ang simula ng Ramadan. Pero siguro sa rekomendasyon o gabay ng good gentleman, pwede nyo pong payuhan tayo kung paano pwedeng magpahayag sa lahat ng LGUs o lahat pati ng national government agencies. Paalala na may batas na nga po tungkol dito at hindi na kailangan ang mga kawani o opisyal nila pa ay humingi ng permiso. Pero proactively, yung bawat ahensya na rin at LGU ay mag-observe po nito. The appeal should be addressed to the Department of Interior and Local Government. Thank you, Mr. President. It not be a Senate resolution, which is not possible anymore. Too late. But DILG request, I suppose a letter to the DILG to remind them of that would be good enough. Maraming salamat, Mr. President, para sa Parang payo. DILG ang magpapaalala sa mga LGU. Opo. If the good gentleman ay pwedeng pamunuan tayo sa pagsunod sa payo ng Senate President, isa na po ako na Pipirma. susuporta at pipirma. Opo, Salamat po, Mr. napakagandang President, mungkahi po. at sa mabuting Opo. Ginoo. Maraming salamat po, Ginang Senadora, at sa atin pong Ginoong Tagapangulo. Senator Sherwin Gatchalian is recognized. Thank you. Thank you, Mr. President. Mr. President, nakita ko ho kanina yung picture ng munisipyo yata yun ng Kalayaan. Ano po, munisipyo po, tsaka po paaralan, mahal na kapatid. Ito po yung nakaraang nung 19th Congress po natin, kung naalala niyo po, pinakita ko po yan,
nung dumaan na bagyo, wala po talagang natira sa paaralan nila, pati po yung munisipyo nila, wala po talagang natira. Bukod sa munisipyo at paaralan, ano pa ho yung mga Na-damage. basic infrastructure na damage ho doon sa Yung mga bahay po nung ating mga magigiting na mga tiga Kalayaan Island na kahit ano pong mangyari, hindi umaalis doon, nasira din po yun. Pero siyempre po, yun po ay napagtulong-tulungan na po nung local government. yung mga local government? Andito po yung Vice Mayor. Ito ba yung mga na persona ng grata? Sila po yung Kalayaan 16. Sana no kayo po? ba yun? Yung mga na persona ng grata ng Chinese Embassy? Kaya po nakikiusap po sana ako na matulungan po natin sila dahil talagang nagkakaroon po tayo ng pagtatalo dito pero wala po silang munisipyo. Actually, papasalamat po ako kay Senator Robin dahil alam ko ho, binuksan nyo ito hindi lang isang beses, maraming beses. Opo. Para po mapaalala po sa ating mga senador kung yung mga basic facilities, no? Eskwelahan, Opo. basic ho yan. Munisipyo, basic rin ho yan. Opo. Health center po sana. Health center, Opo. mga health facilities, basic at ito yung pinupuntahan ng tao araw-araw eh. Opo. Lalo na mga eskwelahan. Kanina pinag-uusapan ho natin, education, autism. Pero kung wala hong pasilidad, paano tayo magbibigay ng serbisyo sa mga kababayan natin doon? Kaya po, Senator Robin, hingi po ako ng listahan through the local government. Pakisubmit po sa Committee on Finance at pagtutulungan ho namin ni Senator Robin, ni Senator JV, ni Senator Bongo, ni Senator Rizzo Ontiveros ng ating Senate President. Pagtutulungan ho natin yan para po makumpuni, ma-repair po yung mga basic facilities doon po sa Kalayaan Island. Hindi lang po yung sinabi nyo frontliner, hindi lang sila frontliner pero trabaho rin ho natin na masigurado na itong mga basic facilities ay laging nasa ayos. No? Hindi naman pwede ho yung bata papasok walang bubong, hindi ho sila makakapag-aral ho doon. Opo. So maraming salamat Senator Robin sa iyong manifestasyon. Maraming salamat po, Senator Win.